Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Raul, 28 taong gulang. Kasalukuyang naninirahan sa isang bayan sa probinsya ng Bicol. Meron na po akong asawa at 2 anak. Kahit payak at mahirap ang aming pamumuhay, ay masaya naman ako dahil buo at magkakasama ang aming pamilya. Isa nga po pala akong karpintero. Kapag wala akong kontrata para gumawa ng bahay, ay sumasideline ako ng ibang mapagkakakitaan, gaya ng pag-uuling, pagkukopra, taga-ani at tagabilad ng palay, pagbebenta ng kahoy at kung ano-ano pang diskarte para madagdagan ang kita at makaipon ng pangtustos sa aking pamilya, lalo na sa mga pagkakataon na may emergency. Ang karanasang aking ibabahagi ay nangyari noong ako ay 20 anyos pa lamang. Aaminin ko na noong mga panahong ito, Sir Carl, ay masasabi kong sutil at pasaway talaga akong anak. Madalas akong nasa galaan, inuman o di kaya mga fiestahan kasama ang mga barkada, na siya namang pinagsisisihan ko magpasa hanggang sa kasalukuyan. Isang araw, nagising ako dahil sa narinig ko ang tawag ng pangalan ko mula sa labas. "Paring Raul! Paring Raul! Nandyan ka ba?" Wika pa ng isang boses na nagmumula sa labas ng bahay. Agad akong tumayo at dumungaw sa bintana. Pupungas-pungas pa ako noon at nagulat sa liwanag ng araw. Mag-aalas 10 na pala noon, kaya tutok na sa bintana ko ang sikat ng araw. Nahirapan pa akong aninagin kung sino iyong nasa labas ng bakuran na tumatawag sa akin. Muli iyong nagsalita. "Uy, paring Raul! Ano ba yan, pare? Tanghali na! Tulog ka pa!" Hinarangan ko ng palad ang aking mga mata para hindi tamaan ng direktang sikat ng araw at makita ko kung sino iyong naroon na tumatawag sa akin. Nakita ko nga na ang kaibigan ko pala iyon na si Densyo. "Oh, paring Densyo, anong kailangan mo? Storbo ka sa tulog ko eh." Nauurat na wika ko pa. "Pare, bumangon ka na dyan. Sama tayo. Pupunta tayo sa kabilang baryo. Sa kakilala ko. Fiesta roon sa kanila." "Ah, ganun ba? Anong oras tayo pupunta?" "Eh di ngayon na. Maligo ka muna tapos magbihis. Magdala ka na rin ng ekstrang damit na bihisan. Magpapatulong kasi ang tropa ko roon na magkatay ng kambing. Yun daw ang kakatayin niya kapag nagpunta ako. Mag-isa lang kasi yun sa bahay ngayon. Kaya kung hindi raw tayo makakapunta, di hindi na siya maghahanda." "Oo, sige parin Densyo. Daanan kita sa bahay niyo." Wika ko pa. "Sige par." Wika niya naman at umalis na ng bahay namin. Muli kong isinara ang bintana at humiga sa aking papag. Medyo inaantok pa kasi ako. Noong una ay parang ayoko ngang sumama kasi galing lang din ako sa inuman noong nakaraang gabi. Kaso naisip ko na sayang naman ang pulutang kambing. Ilang buwan na rin kasi na puro na lang mani o di kaya buy-bawang ang pulutan namin sa inuman. Minsan naman ay nakaw na manok at sinasabawan ng marami dahil marami rin kami na nagsasalo-salo. Bumangon ako at naligo sa banyo. Pagkalabas ng banyo ay nagkape na rin muna ako para kahit papaano ay hindi ako samaan ng sikmura. Ayoko rin munang kumain sa bahay. Doon na lang ako babawi sa pupuntahan namin. Ilang saglit pa ang lumipas at nasa kalahati ang laman ng tasa ng iniinom kong kape nang tumambad sa harapan ng pintuan namin si Densyo. "Ano pang ginagawa mo pare? Ba't ang tagal mo?" Di nagkakape. Kita mo kagigising ko lang eh. Huwag ka nga magmadali. Hindi naman tayo magkukumute.
kaya walang problema ang biyahe natin papunta doon. Sagot ko pa sa kanya. Pumasok naman siya sa bahay namin at nagkape na rin. Pare, nasaan ang mga magulang mo? Ewan ko, wala rito eh. Baka umalis. Makalipas ang 10 minuto ay natapos na kami sa pagkakape. Kinuha ko na ang susi ng aking motor at umalis na. Noong panahong iyon kasi Sir Carl ay may sarili akong motor. Binili para sa akin iyon ni Mama at Papa para may service ako sa pagpasok sa paaralan. Medyo malayo kasi ang bahay namin sa sentro. Maglalakad pa ng mga 5 minuto bago makarating sa highway kung saan may dumadaang jeep na papuntang bayan. At kapag rush hour ay talagang napakahirap makasakay ng jeep. Kaya ibinili nila ako ng service na motor. Pero imbis na maging service sa pagpasok sa paaralan, ay naging service ko tuloy para dumayo sa inuman at fiestahan sa iba't ibang mga lugar. Ang pamilya kasi namin, kahit hindi mayaman, medyo nakakaluwag naman sa buhay. Kaya akong bilhan ng mga bagay na kailangan ko. Isang government employee si mama ko. Si papa ko naman ay isang truck driver sa isang construction company. Kaya sapat ang income nila para sa pangangailangan namin. Tungkol naman sa pupuntahan namin ni Densyo, ay hindi ako masyadong pamilyar sa lugar na iyon. Narinig ko na siyempre ang lugar, pero hindi pa ako nakakarating roon. Kasi sa pagkakaalam ko ay bukid na iyon at medyo may kalayuan na rin sa aming baryo. Hindi ko nga alam na may kakilala pala doon si Densyo. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng daan, ay patuloy lang kami sa pagkikwentuhan. Ayon pa kay Densyo, ay nagbaon pa daw siya ng gin bulag dahil baka magkulang ang iinumin namin doon. Malayo pa naman ang mga tindahan at ayaw niya nang umalis kapag nabitin sa alak. Ako naman ay ipinagmamalaki ko sa kanya ang dala kong mga plastic at isang Tupperware na nakalagay sa aking bag para may mapaglagyan ako ng pang take home. Tinawanan naman ako ni Densyo dahil matakaw raw ako sa ulam. Sabi ko naman na siya naman ay matakaw sa alak. Tapos nagtawanan na kami. Makalipas ang halos 25 minutos, narating na namin ang liblib na baryong iyon. Medyo nahirapan ako sa pagmamaneho dahil lubak-lubak at talaga namang putikan ang daan. Mukhang umulan noong nakaraang gabi, kaya malambot ang lupa. Idagdag pa na napakakipot ng daan roon. Pagkarating sa lugar, nagulat ako dahil hindi ko lubos akalain na may ganoon palang baryo sa lugar namin. Simple lamang ito. Pagpasok mo sa bukana ng baryo, ay makikita ang mangilan-ngilang mga bahay na gawa lamang sa kawayan at pawid naman ang bubong. Sa tansya ko ay mga nasa 15 bahay lamang iyon, pero makita mo talagang masiyahin ang mga tao. Kahit na malayo sa sibilisasyon ang uri ng kanilang pamumuhay. Matapos kong maipark ang motor sa may bukana malapit sa puno ng akasya, ay agad na kaming naglibot-libot ng aking kaibigan. Pinagmasdan ko ang buong kapaligiran at masasabi ko talagang abala ang lahat. Ang iba ay abala sa pagkakatay ng mga baboy, habang ang iba naman ay abala sa paghihiwa. Ang mga kababaihan naman ay gumagawa ng iba't ibang klaseng kakanin. Makikita kasi iyon dahil naroon lang sila gumagawa sa mga lamesa sa labas ng kanilang mga bahay. Maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki at kinausap nito si Densyo. "Uy, paring Densyo, kumusta? Mabuti at nakarating ka. Akala ko hindi ka na pupunta eh. Sino naman ito?" "Ito nga pala si Raul, tropang dikit ko sa amin. Siya lang ang naaya ko dahil abala pa sa trabaho ang ibang mga tropa. Pero huwag kang mag-alala, may ibang tropa akong dinala." Wika pa ni Densyo nang nakangiti habang binubuksan ang dalang bag.
Kita roon ang 5 pirasong gin bilog. Ayun no, tamang-tama may dala ka. Isang galong tuba lang kasi ang naihanda ko. Hindi pa ako nakakababa para bumili ng hard. Dahil sa marami naman yung dala mo, kaya ayos na yan. Hindi na kailangan pa magdagdag. Siya nga pala paring Raul, ito si Jobert. Pero Berting na lang daw itawag mo sa kanya. Dahil yun ang palayaw niya. Nice meeting you pare. At welcome na rin sa aming munting baryo. Wika pa ni Jobert at nakipaglamano sa akin. Tara, doon na tayo sa bahay magkwentuhan. Wika ni Jobert at agad naman kaming sumunod sa kanya. Katulad ng ibang bahay, simple lamang ang kanilang tahanan. Siya lang din ang naroon dahil nasa ibang lugar daw ang mga magulang niya. Subalit, ang talagang umagaw sa aking atensyon ay ang kanilang mga rebulto sa loob ng bahay. Aaminin ko na kakaiba ang mga ito at ni isa ay wala akong kilala. Pasaway at barumbado ako noong panahong ito, pero medyo relihiyoso naman ako at may takot din sa Diyos. Patuloy kong kinikilatis ang loob ng bahay. Doon ko napansin ang baligtad na krus ng kanilang rosaryo. Kakaiba na ang pakiramdam ko noong mga oras na iyon, pero ayoko namang manghusga agad dahil baka iba lang ang kanilang relihiyon at Diyos na sinasamba. Hanggang sa nagwika si Densyo ng, "Uy, paring Raul, tara na sa likod ng bahay. Tulungan na natin si Berting na magkatay ng kambing para maaga tayo makakain." Paliwanag pa nito na agad ko namang sinang-ayunan. Doon nga ay kinuha namin ang nakataling kambing at pinagtulong-tulungan itong katayin. Binuhusan namin ng suka ang bibig noon bago kinatay. Namangha ako noong mga panahong ito dahil marami pala silang alagang hayop. Sa isip-isip ko nga noon na mukhang masarap dumayo roon palagi ng inuman dahil marami ang pwedeng katayin na pampulutan. Habang abala kami sa pag-aasikaso noong kambing, napagkwentuhan namin ang tungkol sa buhay ni Jobert. Ayon pa sa kanya, marami sa mga tao na naroon ay bagong lipat lamang sa baryo. Madalas ay hindi sila nagtatagal sa isang lugar dahil kailangan nilang pumunta sa ibang bayan kung saan may mapapasukang trabaho. Maging siya ay madalas ring wala. Dahil sa magpifiesta, kaya umuwi na muna siya. Kaso wala pa rin pala ang mga magulang niya. Akala niya ay nakauwi na raw ang mga iyon mula sa pinuntahang lugar sa side ng kanyang ama. Marami pa siyang naikwento sa amin. Hindi nga namin namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. 4:00 ng hapon, nakatambay na kami sa isang kubo habang umiinom ng alak. Tuloy-tuloy na rin ang papak ko ng pulutan dahil papaitan iyon at may kilawin rin na kambing. Nagpatuloy ang aming masayang kwentuhan. Masarap kakwentuhan si Berting at hindi talaga siya nauubusan ng kwento. Bilib din ako sa taong iyon dahil napakaraming karanasan sa buhay. Marami akong natutunan at napagtanto dahil sa kanyang mga kwento. Habang patuloy siya nagsasalaysay, napansin ko na unti-unti akong inaantok. Napagtanto ko rin na parang umiikot na ang aking paligid. Hanggang sa maya-maya pa ay tuluyan na akong nahilo at parang mawawala na ng malay. Nakita ko na lamang si Berting na nakangisi ng nakakaloko sa akin bago ako tuluyang mawala ng ulirat. Hanggang sa bigla na lamang akong naalimpungatan nang maramdaman ko ang pagtama ng ulo ni Densyo sa aking mukha. "Huy, pare, gising, delikado ang lagay natin." Wika pa nito sa mahinang tinig. Sinipat ko ang buong paligid at doon ko napagtanto na nakagapos pala ang aking mga kamay habang naroon pa kami sa kubo ni Berting. "Pare, anong nangyayari? Bakit tayo nakagapos?" Takang tanong ko sa aking kaibigan. "Pasensya ka na tol, wala akong kaalam-alam na ganito pala ang mangyayari."
at doon niya inilahad sa akin ang buong kwento. Ayon pa sa kanya, narinig niya raw si Berting na may kinakausap na babae at base sa kanyang pagkakarinig ay napagtanto niyang angkan pala ng mga aswang ang naninirahan sa liblib na baryong iyon at balak daw kaming gawing putahe na kanilang pagsasaluhan sa kinagabihan. Noong marinig ko yun, Sir Carl, ay talaga namang nagsitaasan ang aking mga balahibo. Doon ko napagtanto na may kakaiba talaga sa baryong iyon. Pero huwag kang mag-alala, paring Raul. Gagawa tayo ng paraan. May sukbit akong balisong sa aking tagiliran. Susubukan kong kunin. Paliwanag ni Densyo. At doon nga ay dahan-dahan niya nang inilalabas ang sinasabi niyang balisong at sinubukang putulin ang kanyang tali. Makalipas ang ilang minuto ng pagtsatsaga, sa awa ng Diyos ay matagumpay niya naman itong naputol. Bilisan mo, pare, tanggalin mo din ito sa akin. Wika ko pa kay Densyo. Habang pinuputol niya ang lubid, ay dahan-dahan mang naglalakad si Berting papunta sa aming direksyon. Bit-bit ang mahabang itak. Nakangisi ito sa amin ng nakakaloko habang nakapatong ang itak sa kanyang balikat. Bilisan mo, pare, dali, andyan na siya. Wika ko pa at ramdam ko na ang pagtulo ng malamig na pawis sa buo kong katawan. Maya-maya pa ay nagwika si Berting. Huwag na kayo mag-abala pa na tumakas. Hindi rin kayo makakaalis dito. Namarkahan na kayo ng mga aswang, kaya imposible na ang pagtakas dito. Kahit saan pa kayo sumuot, ay maaamoy namin kayo. Wika niya pa sa amin. Ngunit sa mga panahong ito, Sir Carl, kahit kinakabahan ako, ay hindi ako pinanghinaan ng loob. Sa isip ko pa ay lalaban talaga ako kahit anong mangyari. Mamamatay na kung mamamatay, pero hindi ako papayag na hindi ako makatabla. Ipinangako ko rin sa aking sarili na kung sakaling makaligtas man ako roon, ay magbabagong buhay na ako. Tatalikuran ko na ang aking masasamang bisyo at magpapakatino na. Maya-maya pa ay matagumpay nang naputol ni Densyo ang gapos na nakapulupot sa aking kamay. Ambang iitakin na kami ni Berting nang agad ko namang nadampot ang boteng lagayan noong tuba at agad ko itong inihampas sa ulo ni Berting. Kitang-kita ko pa ang pagtulo ng sariwang dugo sa kanyang ulo. Ngunit nakangiti lamang ang lalaki na parang walang epekto iyon sa kanya. Dinilaan pa ni Berting ang dugo na tumulo mula sa kanyang ulo. Hanggang sa maya-maya ay kita na namin ni Densyo ang pagbabagong anyo nito. Mula sa pagiging matipunong lalaki, tumubo ang mahaba at maiitim na balahibo sa buo nitong katawan. Tumalim din ang kanyang mga ngipin at humaba ang mga kuko. Sobrang pula ng kanyang mga mata. Noong mga oras na iyon ay sobra na rin akong kinikilabutan at hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hanggang sa hinatak na ako ni Densyo at nagwika ito ng, Pare, tara na! Tumakas na tayo rito! Umalis na tayo kung gusto mo pang mabuhay! Agad akong bumalik sa katinuan at tumakbo papalayo patungo sa lugar na aming pinagparkingan ng motor. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi iyon naging madali. Maya-maya pa ay bigla kaming hinarang ng isang lalaki na maihahalin tulad sa anyo ni Berting at agad itong umatake. Nadapisan ako sa braso ng kanyang matutulis na kuko, ngunit agad namang sumugod si Densyo. Itinarak niya sa sikmura ang hawak na balisong. Habang sinigundahan ko naman ito ng ilang mga suntok sa mukha, napansin naming ininda ito ng aswang, kung kaya't dali-dali kaming kumaripas ng takbo papaalis. Kung hindi nyo na itatanong, high school pa lamang ay talagang basagulero na kami ni Densyo. Palaging siya ang kasakasama ko sa tuwing may pagtitripan kami o di kaya uupakan sa loob o sa labas man ng paaralan. Hindi po ako nagmamayabang, Sir Carl, at sana ay huwag tularan ng kabataan
Dahil mali po iyon na maging basag ulo sa paaralan. Muntik na rin nga kaming makulong dahil doon. Mabuti na lang at minor de edad pa kami noon at naareglo ng aking mga magulang. Balik na tayo sa kwento, Sir Carl. Habang tumatakbo pa palayo, ramdam namin ang mga nilalang na nasa paligid, pero patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Sa kasamaang palad, maliit lamang ang flashlight na dala-dala ni Densyo, kaya limitado lamang ang abot ng liwanag nito. "Huwag ka na lumingon, pare! Dire-diretso lang ang tingin para hindi ka madapa! Malapit na tayo!" Wika ko pa kay Densyo. Hindi kasi ito mapakali. At panay ang lingon sa likuran. Makalipas pa ang ilang minuto ay narating na nga namin ang pinagparadahan ng motor. Akma ko na sanang kukunin ang susi sa bulsa, ngunit napansin kong wala ito doon. "Densyo, nawawala ang susi! Naihulog ko yata kanina habang tumatakbo tayo." "Ha? Talaga? Ano, balikan natin?" Tanong ko pa sa kanya. Wala na tayong ibang choice eh. Tara, baka nasa daanan lang yun." Wika niya naman, kung kaya't agad kaming bumalik sa aming dinaanan. Binaybay namin ang daan, ngunit sa kasamaang palad ay nakita namin si Berting habang nakangisi. Nagwika ito ng, "Ito ba ang hinahanap nyo?" At ipinakita ang nawawala kong susi. Doon ko naalala na nailagay ko pala iyon sa lamesa doon sa kubo niya habang kami ay nagiinuman. Dahil na rin sa pagkataranta ay hindi ko na malayang naiwan ko pala ito. Dali-dali kong sinugod si Berting at pinagsusuntok sa mukha. Agad din naman akong tinulungan ni Densyo at pinagsasaksak niya ito ng punyal. "Kunin mo na ang susi, pare! Bilis!" Wika ko pa. Dahil mahigpit ang hawak ko roon. Nakabaon rin kasi ang mga kuko noon sa tagiliran ko, kaya tiniis ko lang ang sakit para makuha ni Densyo ang susi. Hindi naman ganoon kalalim ang pagkakabaon ng mga kuko, pero masakit at makirot iyon. Hanggang sa matagumpay na makuha ni Densyo ang susi at sabay na kaming nagtatakbo papunta sa pinagparadahan ng motor. Ngunit sa kasamaang palad ay napalibutan na kami ng mga aswang na naninirahan doon sa baryong iyon. Dali-dali kaming sumakay at pinaandar na ni Densyo ang motor. Hindi kasi ako sigurado kung makakapagmaneho ako ng maayos dahil iniinda ko ang malaking sugat ko sa tagiliran. Noong makarevolusyon ng ilang ulit ang makina ay pinaharurot na ni Densyo ang motor. Binangga namin ang dalawang aswang na humarang. Tumalsik iyon at muntik din kaming tumilapon. Mabuti at nakatukod ang paa ni Densyo, saka ipinagpatuloy ang mabilis na pagpapatakbo. Subalit hindi pa rin kami nilulubayan ng mga aswang. Nilingon ko ang aking paningin sa itaas at nakita ko ang ilang manananggal na nakasunod sa amin. Namangha ako sa sobrang bilis nila dahil talagang nasasabayan nila ang takbo ng motor. "Pre, bilisan mo pa! Maraming nakasunod sa atin! Maaabutan na nila tayo!" Tarantang wika ko pa kay Densyo habang nakakapit ako sa bewang niya. Tumango lamang si Densyo at talagang nag-focus sa pagmamaneho. Patuloy naming binabaybay ang kahabaan ng daan. Ngunit patuloy pa rin nakabuntot ang mga aswang sa amin hanggang sa may humarang sa amin na maitim na nilalang. Dahil doon ay aksidenteng nakabig ni Densyo ang manibela at dire-diretso kami patungo sa gilid ng daan. Mabuti na lamang talaga at maraming puno ng saging sa lugar, kung kaya't hindi kami masyadong napuruhan. Bumangga lang kami sa puno ng saging, pero hindi pa rin namamatay ang makina ng motor. "Pare, ayos ka lang ba? Kaya mo tumayo?" Wika pa ni Densyo. "Oo pare, ayos lang ako." Wika ko pa at dahan-dahan na rin bumangon. Muling pinatakbo ni Densyo ang motor at nakakapit uli ako sa kanya. Maya-maya pa ay bigla akong nakaramdam ng tuwa nang makita ko ang isang maliit na kubo
na naroon sa may gitna ng kakahuyan. Tara pare, puntahan natin. Humingi tayo ng tulong doon. Pag-aaya ko pa sa kanya. Nang mga panahong ito, batid kong nagdadalawang isip pa si Densyo dahil baka mga aswang rin ang nakatira doon. E di lalong wala na kaming kawala, ngunit wala na siyang nagawa. Kung magpapatuloy kasi kami sa daan papalabas ng highway, ay siguradong naroon nag-aabang ang napakaraming mga aswang. Kaya lumihis na lang kami at hindi na muna tumuloy sa pupuntahang highway. Naglakad na kami ni Densyo patungo doon sa nakita naming kubo. Iniwan na lamang namin ang motor. Tao po! Tao po! May tao po ba riyan? Wika ko pa habang kumakatok sa pintuan. Maya-maya pa, bigla na lamang lumiwanag sa loob ng bahay na mukhang may nagsindi ng lampara. Pagkabukas ng pinto ay bumungad sa amin ang isang matanda na kinukusot-kusot pa ang kanyang mga mata. Medyo matikas iyon at putian ang kanyang buhok. Hanggang sa maya-maya ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at nagwika ng, "Halika! Pumasok na kayo sa loob! Bilis!" At agad naman naming sinunod ni Densyo. Ora mismo ay agad naming ikinuwento ang aming naranasan sa liblib na baryong iyon. Habang nakikinig ang matanda ay bigla siyang huminto at may inusal na dasal. Hindi namin mawari ang mga sinabi niya dahil kakaibang lingwahe iyon. Maya-maya pa ay nagwika ito ng, "Ano ba kayo? Ba't kayo pumunta sa lugar na iyon? Hindi niyo ba alam na lugar ng mga aswang yun? Ang mga bata talaga ngayon, hindi na nag-iisip ng tama." Paninirman niya pa sa amin. "Ano ginawa niyo roon? Bakit kayo nagpunta sa kanila?" Galit na pagtatanong niya pa. Kasi po, fiesta sa kanila." Wika pa ni Densyo. "Nako, naniwala naman kayo. Wala namang eksaktong petsa ang fiesta nila dyan. Hindi naman yan barangay o bayan para magkaroon ng opisyal na pagdiriwang ng fiesta. Tuwing may magagawing tao dyan sa kanila na pwedeng katayin upang gawing panghanda, edi iyon ang araw ng fiesta nila. Kaya kung linggo-linggo ay may mahihikayat silang magpunta dyan at walang alam sa background nila, edi linggo-linggo ang kanilang fiesta. Kayo talaga, mga napakaisip bata nyo. Mga taga-probinsya pa naman kayo kung maturingan. Kaya paano kayo nagawang lansihin ng mga taga rito? Ako nga pala si Enteng, isa akong albularyo. Maswerte kayo dahil dito kayo napadpad sa kubo ko. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo. Titiyakin kong hindi kayo magagalaw ng mga aswang na yan. Basta pumirmi lang kayo sa loob ng bahay. Maliwanag!" Wika pa sa amin ang matanda na agad naman naming sinang-ayunan. Lumabas ng bahay niya si Mang Enteng. Narinig naming nagdarasal siya sa labas at parang meron din siyang mga kinakausap na hindi namin nakikita. May inilagay din siyang mga dahon sa pinto at bintana. At ayon sa kanya, mabisa daw iyon na pantaboy sa mga aswang. Nang mga panahong ito, rinig namin ang malalakas na pagaspas at yabag ng mga paa sa labas ng bahay. Pero hindi talaga sila makalapit sa kubo ng albularyong iyon. Habang nag-aantay na magbukang liwayway, ginamot ako ng matanda dahil medyo madami na rin ang nawawalang dugo sa akin. Nagdurugo pa rin kasi ang mga sugat ko. Patuloy kaming sinisermonan ng albularyong iyon, pero alam din naman namin sa aming mga sarili na mali at may pagkukulang talaga kami. Kinaumagahan, sinigurado ni Mang Enteng na wala na ang mga aswang sa paligid bago niya kami pinayagang umalis. Labis ang pasasalamat namin sa kanya at pinangako namin na babalik kami sa kubo niya upang makabisita. Sa kabutihang palad, maayos naman ang kondisyon ng motor at umandar pa rin iyon.
kung kaya't agad kaming nakauwi ni Densyo sa lugar namin. Pagkarating sa bahay ay sermon din ang inabot ko sa aking mga magulang. Ngunit masaya naman ako dahil nakauwi pa akong buhay. Ikinuwento ko sa kanila ang naging karanasan namin at lalo pa akong pinagalitan ni nanay dahil sa dami raw ng lugar na dadayuhan ko ng inuman. Doon pa sa baryo ng mga bantog na aswang. Sabi ko naman na huwag na siyang mag-alala. Natutunan ko na ang aral ng buhay. At hindi ko nasasayangin ang pangalawang pagkakataong mabuhay na ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos. Magbabago na ako at magpapakatino. Marami akong natutunan dahil sa pangyayaring iyon. Ang karanasan kong iyon ay ang siyang naging daan para magtino ako at maging responsableng tao hanggang sa ngayon. Labis din ang pasasalamat ko sa Poong May Kapal dahil ginabayan niya kami ni Densyo noong mga panahong iyon at hindi hinayaang maging panghanda sa fiesta ng mga aswang. Maging si Densyo ay nagbago na rin. Umiinom pa rin naman kami pero kaunti na lang at paminsan-minsan. Hindi na kami dumadayo ng mga fiesta o kung saan-saan. Basta kapag magiinuman kami, kung hindi sa bahay nila ay sa bahay na lang namin. Ganun lang para iwas na rin sa gulo. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Sir Carl. Maraming salamat po. Ang kwentong ito ay tungkol sa karanasan ng isang dalagang nag-aral at dumanas ng kakaibang karanasan sa nilalang na tinatawag nating aswang. Gaya ng mga pangkaraniwang dalaga, si Teresa ay may long-time boyfriend. Ito ay si Ruel. Fourth year high school noong sila ay maging magkasintahan at nagpatuloy pa iyon hanggang sa kanilang pagkolehiyo. Nasa ikalawang taon sa kolehiyo si Teresa noon nang maging madalas ang pag-atake ng kanyang hika. Ang sabi ng mga doktor na dahil nga raw iyon sa pabago-bagong panahon at polusyon sa Maynila. Hindi rin siya pwedeng naiinitan o iyong mabilad sa araw ng matagal. Kapag nagkakaganon ay aatake na agad ang kanyang hika. Doon na nagpasya ang kanyang mga magulang na sa Baguio na siya pag-aralin dahil sa pagiging malamig ng klima sa lugar na iyon. Ang kanyang ina ay taga Pangasinan, ang kanyang ama naman ay taga Dagupan. Pero pareho ang dalawang iyon na doon nag-aral sa Baguio. Doon din sila nagkakilala. Kaya pamilyar ang mga magulang ni Teresa sa sitwasyon sa Baguio. Kaya nagpasya silang palipati na roon si Teresa. Noong una ay ayaw pa ni Teresa dahil ayaw niyang malayo sa kanyang nobyong si Ruel. Pero sinabi naman ni Ruel na okay lang yun. Para rin naman sa kinabukasan nila, kaya siya mag-aaral sa Baguio at dadalaw-dalaw na lang ang lalaki sa tuwing may long weekend and holidays. Kaya napapayag na rin si Teresa. Pero dahil sa alam nila parehong magkakalayo na sila, kaya naman sinamantala na nila ang natitirang panahon na magkalapit pa sila. Madalas pumupunta si Teresa sa bahay ng kanyang nobyong si Ruel. Parehong may trabaho ang mga magulang nito, kaya madalas ring walang tao sa pamamahay. Marami silang pagkakataon upang isagawa ang malaking digmaan. Makalipas ang 3 buwan, ay inihatid na nga si Teresa ng kanyang mga magulang. Nauna nang nagpunta roon ang kanyang mga magulang upang maghanap ng boarding house na kanyang matitirhan. Sa katunayan, nakahanap na ang mga iyon at nagbayad na rin ng 1-month advance at 1-month deposit sa may-ari ng boarding house na si Aling Violi. Pagkatid kay Teresa ay iniwan na siya ng mga magulang dahil babiyahe pa ito pabalik ng Maynila. Naroon na rin naman ang mga gamit niya sa sala ng bahay. Hinihintay na lang si Aling Violi dahil naroon daw sa palengke at ilang saglit na lang ay maaaring dumating na.
Sinabi ni Teresa na ayos na siya roon na maghintay at iwan na siya ng mga magulang. Dahil sa hapon na rin, kaya umuwi na nga ang mga magulang niya papabalik ng Maynila. Habang naghihintay sa sala, ay nakatulala lang siya na nag-iisip ng mga kung ano-ano, lalo na sa kahihinatnan ng paglayo niya sa mga magulang. Kakayanin niya kaya ng mag-isa? Iyon pa lang kasi ang unang pagkakataon na mawawalay siya sa kanyang mga magulang at kapatid at mamumuhay sa sariling sikap. Nais din naman sana ng mga magulang niya na sumama ang buo nilang pamilya sa Baguio para mabantayan siya roon at maasikaso. Pero nagpumilit si Teresa na maging independent. Ayaw din niyang iwan ng mga magulang ang trabaho nila at mag-apply ng panibago dahil mahirap iyon. Sayang ang kanilang tenure sa kumpanya at may mga kapatid pa siyang nag-aaral at alam niyang mahirap kung pati ang mga iyon ay itatransfer papunta sa Baguio. Sa tingin niya ay makakasurvive naman siya ng mag-isa. Ikinuha siya ng mga magulang ng boarding house na solo niya ang silid. Accessible din iyon patungo sa university. Habang naroon siya sa sala ay may dumating na isang dalaga. Sa tingin niya ay hindi nalalayo sa kanya ang edad noon. Masayahin ang dalaga at palakaibigan. Agad iyong lumapit sa kanya at nagpakilala. Siya raw si Jenny. Matagal na raw siyang boarder sa bahay na iyon. Isa raw siyang sales lady sa department store sa isang mall sa lugar. Tinabihan siya noon at tinanong ang pangalan at mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Kaya kahit naninibago ay panatag na rin ang loob ni Teresa sa pakikipag-usap sa dalaga dahil madaldal talaga ito at palakwento. Ilang saglit pa ay nagpaalam muna ito na papasok sa kanyang silid dahil magbibihis ng damit. Tinanguan lang ito ni Teresa at tumalikod na ang dalaga. Habang hinihintay ang landlady ay nagring ang cellphone ni Teresa. Tumatawag ang kanyang kasintahan na si Ruel. Namimiss na daw siya nito at nagpaplanong magpalipat na rin sa Baguio sa susunod na semester. Natawa naman si Teresa sa kagumawa ng tunog ng halik sa phone. Pabulong na tinanong ng boyfriend niya kung dinatnan na siya. Pero napatahimik si Teresa. Naalala niyang pangatlong buwan na siya na hindi nagkakaroon ng monthly period. Pero sanay naman siya na palaging delayed. Dahil irregular naman palagi ang kanyang dalaw, naging abala din siya sa pag-aasikaso at pag-iisip sa paglipat sa Baguio, kaya't nawaglit sa isip niya ang importanteng bagay na iyon. Papasagot na sana siya sa nobyo nang hindi pa. Nang dumating ang landlady, tapos bumaba na rin si Jenny mula sa silid nito. Sinabi niya na lang sa kasintahan na tatawagin niya na lang ito mamaya kapag nakasettled in na siya sa kanyang kwarto. Agad siyang tumayo at nagpakilala sa landlady. Matapos din magpakilala ni Aling Violi, ay ipinaliwanag niya nito ang mga house rules at regulation ng boarding house. Sinabi nitong bawal pumasok sa unit o silid ng iba kung walang pahintulot. Bawal din magpaakit ng bisita sa kwarto. Pwede magkaroon ng bisita pero sa sala lang sa ibaba at hanggang alas 9 lang ng gabi ang cut-off ng dalaw. Kasama sa buwan ng bayad ang pagkain ng lahat ng boarders doon. May pagkain sa umaga, tanghali at hapunan. Kasama na rin ang libreng kape. Ipinakilala rin ang kanilang kusinerang si Aling Huling. At sinabing pagkatapos ng kainan sa gabi ay uuwi na rin iyon sa sarili niyang pamamahay at babalik na lang sa kinabukasan para naman maghanda ng pang-almusal. Pati na rin ang tagapaglinis na si Aling Trining. Bali ang tatlong matanda talaga ang nagpapatakbo ng boarding house. Magkakaibigan daw kasi silang tatlo. Pero si Aling Violi talaga ang may-ari. Kinuha niya lang ang dalawang kaibigan bilang tagaluto at tagalinis para may income din ang mga ito kahit matatanda na.
Sinabi nito na may 5 silid sa itaas at ang 2 ay may tig-2 umuupa at magkaklase silang lahat. Ang 3 silid naman ay solo, bali iyong isa ay ang uukupahin ni Teresa, tapos si Jenny ang nasa pangalawa, at isang nagngangalang Hilda naman ang naroon sa ikatlo. Isa raw iyong estudyante pero bagong lipat lang din, 1 buwan pa lang ang nakalilipas. May 1 banyo sa ibaba at 2 banyo sa itaas na nasa labas ng mga silid. Bali 7 silang boarders ang maghahalinihinan sa paggamit ng 3 banyong iyon. Ang landlady na si Aling Violi ay may sariling namang banyo sa silid nito na nasa ground floor ng boarding house at malapit sa kusina. Pinaakyat na si Teresa sa silid niya at sinamahan naman siya ni Jenny. Tinulungan na rin siya ni Jenny na mag-ayos ng silid, kaya mahaba ang kanilang oras ng pagkikwentuhan. Palagay ang loob niya rito at madali niyang nakagaanan ng loob. Kinagabihan ay pinatawag na siya para sa hapunan. Pagkarating sa dining area ay naroon na halos ang lahat ng tenant ng boarding house, maliban doon kay Hilda na hindi raw nagugutom. Masaganang kumain si Teresa kasama ang mga boardmates niya. Kahit papaano ay napapalagay siya sa mga kasama roon. Pakiramdam niya ay matagal na siyang naninirahan sa boarding house kasi mga kalug at palabiro lahat. May mga dala ring panghimagas na ibinabahagi sa lahat. Pagkatapos maghapunan ay umakyat na si Teresa patungo sa silid niya. Doon niya nakasalubong ang isang babae na mataman ang titig sa kanya. Bahagya pa itong pumikit sa tila umamoy sa paligid. Pagdaan sa kanya, bago dumiretso sa banyo, ipinagtaka niya ang inakto nito pero hinayaan niya na lang. Naisip niyang baka iyon si Hilda, ang ka-housemate niya na hindi sumalo sa kanila sa hapunan. 2 linggo ang nakalipas. Maayos naman ang pagtira roon ni Teresa. Feeling niya ay at home siya roon. Hindi rin siya nahihirapan kahit siya mismo ang naglalaba ng kanyang mga damit dahil madalas siyang isinasabay ni Jenny. At matatapos na lang ang paglalaba nila ay hindi pa rin tapos ang kwentuhan, kaya hindi niya nararamdaman ang pagod. Kapag napapaaga ng uwi ay inaaya siya ni Jenny na tumambay saglit sa kanto para mag-abang noong nagtitinda ng tusok-tusok, kagaya ng kikiam at fishballs. Maging ang ibang mga boarders ay nagpupunta rin doon sa kanto para bumili. Kasundo niya ang lahat doon maliban kay Hilda, na madalang lumabas ng silid sa umaga at gabi niya lang ito nakikita na lumalabas kapag pupunta ito sa banyo na nasa tapat lang ng room niya. Ngunit unti-unti niyang napansin ang mga kakaibang kilos at gawin ng kanyang boardmate na iyon. Sa gabi, naririnig niya ang kakaibang ingay mula sa kwarto ni Hilda na nasa tabi lang ng silid niya. Bali napapagitnaan kasi ng kwarto nila ni Jenny ang kwarto ni Hilda. Tuwing gabi ay parang may ungol ng malaking hayop sa loob ng silid nito. Inisip na lang ni Teresa na baka nanonood ng movie ang ka-boardmate niya. Minsan naman ay naririnig niya ang malakas na hiyaw nito na parang nasasaktan. May pagkakataon pa nga na pinuntahan niya ang kwarto ni Hilda at kinumusta kung ayos lang ba ito. Subalit sininghalan lang siya nito at sinabing umalis dahil hindi naman siya tinatawag nito para hingaan ng tulong. Kaya dahil sa pagkahiya ay bumalik na lang din siya sa kanyang silid. Ilang araw din ang lumipas ay si Jenny naman ang nagreklamo dahil napakaingay daw ng kwarto ni Hilda sa gabi. Pinuntahan nito ang landlady nila na si Aling Violi at sinabing pagsabihan si Hilda na hinaan na lang ang pinapanood na palabas kapag gabi na dahil nakakaistorbo siya sa ibang kwarto, lalo na kay Jenny na may pasok pa sa trabaho tuwing umaga. Sinabi naman ni Aling Violi na oo,
pagsasabihan niya ang dalaga. Pero may pagtataka ito dahil wala naman daw siyang nakikitang TV sa kwarto ni Hilda. Kahit nga portable na player ay wala rin, kaya hindi niya alam kung saan maaaring nanggaling yung sinasabi ni Jenny at Teresa na ingay ng pinapanood na palabas. Isang gabi, bandang alas 11 na iyon, nang makaramdam si Teresa ng alinsangan, napasobra yata ang temperatura ng heater sa silid niya. Kaya tumayo siya at binawasan iyon. Pero pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga. Kaya nagpasya na lang siya na maligo muna bago muling subukan na matulog. Nagtungo siya sa banyo para mag-half bath. Nasa kalagitnaan na siya ng paglilinis ng katawan nang may biglang kumalabog sa pintuan ng banyo. Ilang kalabog pa na parang pinapalabas siya ng banyo kaya medyo nainis siya. May iba pa namang banyo, bakit hindi doon? Bago naman siya pumasok ay nakita niyang bakante ang kabilang banyo. Lalo at wala namang maliligo ng ganoong oras. Tinanong niya kung sino ang nambubulabog sa pinto pero wala namang sumasagot. Hinayaan niya iyon at tinapos na ang paglilinis ng katawan saka lumabas ng banyo. Hanggang sa mabaling ang tingin niya sa tila mantsa sa puting pintura ng pinto. Ang ipinagtaka niya dahil bakas iyon ang kamay na pula ang kulay. Iyong magiging itsura kung hahawak sa dingding ang kamay ng isang tao na punong-puno ng dugo. Ganon ang naiwang imahe sa dingding ng pintuan. Tinitigan niya pa iyon ng mabuti dahil malamlam ang ilaw, kaya't hindi niya masiguro kung tama ba siya ng nakikita. May kalabuan pa naman ang mga mata niya. Nagtayuan ang balahibo ni Teresa sa katawan dahil doon sa nakita. Napagtanto niya na mga daliri o handprints iyon ng tao. Pero mas mahaba nga lang kaysa sa kamay niya. May bahagya pang bakas ng kalahig ng mga kuko ang pinto at ang pulang handprints na iyon ay tila mula talaga sa sariwang dugo. Nagmadali siyang nagbihis at tinawag ang mga boardmates para ipakita ang bakas na iyon. Ikinuwento niya rin ang mga kalabog sa pinto habang naglilinis pa siya ng katawan. Maging ang landlady nila ay kinilabutan sa nakita. Baka raw may nakapasok na masamang loob sa boarding house nito, kaya't nagpatawag agad ng pulis para imbestigahan ang mga bakas ng kamay na iyon. Ayon pa sa mga pulis ay ilang araw pa raw ang aabutin ng imbestigasyon nila. Kumuha sila ng sample ng fingerprints doon sa dingding. At kinuhanan din ng sample ang lahat ng mga boarders para malaman kung isa ba sa kanila ang nagmamayari ng markang iyon. Inihabilin ni Manang Violi sa mga boarders niya na palaging maglalak ng pinto at panatilihing nakasara ang mga bintana lalo na sa gabi. Para matiyak ang kaligtasan ng lahat, sigurado naman siyang hindi basta-basta makakapasok sa ibaba dahil maghapon siyang naroon sa tapat ng kanyang silid. Dahil naroon ang main door at palagi rin iyong nakasara, siya rin ang naglalak noon pagsapit ng gabi at walang ibang may hawak ng mga duplicate key kundi siya lang din. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang mga investigador at sinabing dugo ng manok ang nasa pintuan ng banyo at ang kalahig ay tila sa malaking hayop. Wala rin daw nagmatch doon sa human fingerprints. Nagkatinginan ang mga boardmates dahil sa kanilang narinig. Iyong isa sa boarder sa shared room na si Cathy ay nagsabi pa na baka tikbalang o kapre ang pumasok sa boarding house nila kaya walang human fingerprints na nakita. Nagtawanan lang ang mga pulis pati na ang ibang boardmates ni Teresa. Si Hilda lang ang napansin niya na walang reaksyon. Blanko lang ang mukha nito na tila walang pakialam sa mga nangyayari. Tumalikod lang ito sa kalumabas ng boarding house. Isang gabi, habang nagbabasa si Teresa ng libro sa kanyang silid, ay narinig niya ang tila malakas na pagbagsak sa labas.
Iyon bang tunog na may tumalon mula sa bintana paibaba? Bigla niyang naisip na tignan para malaman kung may ibang tao nga bang nakakapasok sa kanilang boarding house at sa bintana tumatalon kapag tatakas. Tumayo siya sa kabinuksan ang bintana. Nakita niya si Hilda na tumakbo papalayo ng boarding house. Nagtaka si Teresa kung saan ito pupunta sa ganoong oras at alam niya na ipinagbabawal na ang lumabas ng boarding house pagkalipas ng alas 11 ng gabi. Isa pa, second floor na iyon. Napakagaling naman ni Hilda dahil kaya pala nitong tumalon ng ganoon kataas. Baka kung siya iyon ay napilayan na. Nagkibit balikat na lang siya at inisip na baka makikipagkita sa kasintahan at ayaw magpahuli sa kanilang landlady kaya sa bintana dumaan. Kinabukasan, nagising si Teresa mula sa ingay na kanyang naririnig mula sa labas ng boarding house. Bumaba siya para tignan kung ano ang nangyayari. May kaaway si Manang Violi, iyong nakatira sa katabing bahay. Nagagalit ito dahil natagpuang patay ang alaga nitong aso at may bakas ng patak ng dugo patungo sa boarding house. Pinaghihinalaan nitong taga-boarding house ni Aling Violi ang pumatay sa alagang aso. Buhay na buhay pa raw ang alaga nitong aso noong nagdaang gabi, pero kinabukasan ay nakita niyang patay na. At may nakitang ilang patak ng dugo na bumabaybay patungo sa boarding house nila Teresa. Nangatwira naman ang kanilang landlady na sino naman ang gagawa noon, puro babae ang mga tenant niya at mga bata pa. Alangan naman siya, aanhin niya iyon. Nagpatuloy pa sa pagbabangayan ang kapitbahay at si Aling Violi. Sumagi sa isip ni Teresa si Hilda na nakita niyang lumabas ng bahay ng mga ganoong oras. Nagkaroon tuloy siya ng hinala na maaring ang boardmate niya ang pumaslang sa aso, pero hindi niya maunawaan bakit ito gagawin at wala din naman siyang pruweba para mambintang. Magmula noon ay hindi na maiwasan ni Teresa na pagmasdan ang kilos ni Hilda sa tuwing makikita niya ito sa boarding house. Mailap ito at hindi gaanong nakikipag-usap sa ibang mga ka-boardmates nila. At pansin din niyang iba ang tingin nito sa kanya na animoy palaging may palihim ng ngiti. Hindi niya maunawaan pero may kakaibang hatid na kilabot ang mga tingin nito sa kanya. Isang hapon, nakasalubong ni Teresa si Hilda sa labas ng boarding house. Papauwi na siya samantalang papalis pa lang ito. Nagulat siya nang biglang sinabi nito sa kanya, "Congrats sa pinagbubuntis mo. Mag-iingat ka. Baka nabuntis ka lang pero hindi ka magiging nanay." Sabi niya naman, "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Huminga lang ng malalim ang dalaga at sinabi ring, "Hay, napakabango talaga." Tapos nagpatuloy na sa paglalakad papalayo. Bahagyang kinabahan si Teresa sa narinig na buntis siya. Maging siya ay hindi pa sigurado sa bagay na iyon. Iyon na tuloy estranghero ang nagsabi sa kanya. Kaya imbis na magtuloy sa paglalakad papauwi ng boarding house, ay nagpasya siyang maglakad patungo sa unahan kung saan may butika upang makabili ng 2 pregnancy test kit. Saka siya bumalik sa boarding house. Agad siyang pumasok sa banyo upang gamitin na iyon at malaman ang resulta. Abot-abot ang kaba niya at may hatid na kilabot nang 2 kulang guhit ang lumabas sa test kit. Inulit pa niya para makasiguro at parehong positive ang resulta. Nagmamadali siyang tumawag sa kasintahang si Ruel para sabihing buntis siya. Tuwang-tuwa naman ang kasintahan at nagsabing huwag siyang mag-alala dahil haharap ito sa mga magulang niya para panagutan. Natuwa siya sa sinabi nito pero nakadama rin siya ng pag-aalala. Kaya ikinuwento niya na rin kay Ruel ang tungkol sa kaboardmate niya. At ang pinagsasabi nito tungkol doon kahit hindi niya naman ito close. At papaano nito nalaman
Nabuntis siya, gayong siyang may katawan ay huli nang nakaalam. Nagbiro ang kasintahan na baka naman aswang daw si Hilda, kaya alam nito na buntis siya, saka ito tumawa. Pero kinabahan si Teresa sa birong iyon ng kanyang kasintahan. Naisip niya na kung papaano nga kung aswang talaga si Hilda. Pinagtagni-tagni niya ang mga nagaganap sa boarding house, pati na ang pagkakapatay sa aso ng kapitbahay nila. At ang pagkakita niya kay Hilda sa labas ng alanganing oras. Natakot siya para sa kaligtasan ng anak na nasa sinapupunan. Magmula noon ay nagpasya si Teresa na iwasan na si Hilda. Sinisiguro niyang hindi sila magtatagpo sa boarding house o kaya tinitiyak niyang hindi siya nag-iisa. Hinihintay niya muna si Jenny na dumating, saka siya magpapasama kapag lalabas. Nagtaka tuloy si Jenny at nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Bakit tila naging matatakotin na siya? Kaya wala na siyang nagawa kundi ikwento kay Jenny ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao, pati na ang hinala niya kay Hilda. Sinabi ni Jenny na totoo ang mga aswang. At ang mga lolo at lola niya nga raw kasi ay taga Samar. At noong panahong nasa high school pa lamang siya, ilang beses din siya nakapunta roon para magbakasyon. Kaya marami siyang natutunan sa kanyang lolo at lola tungkol sa iba't ibang paniniwala, pati na ang tungkol sa mga hindi nakikitang nilalang at mga aswang. At kung siya nga ang tatanungin, lahat ng palatandaan bilang aswang ay makikita kay Hilda. Iyon nga rin daw ang dahilan kung kaya hindi niya ito kinukumpronta kahit maingay sa gabi. Baka raw kasi bigla na lang siyang atakihin. Ayaw niya ring basta umalis ng boarding house na iyon dahil mura lang ang renta niya doon. Kung ano ang presyo ng renta niya noong bagong lipat pa lang siya roon, ay ganun pa rin hanggang sa kasalukuyan na nakakatatlong taon na siya roon. Samantala taon-taon nagtataas ang presyo ni Aling Violi, pero ipinapatupad niya lang iyon sa mga bagong lipat. Maliban pa roon ay napapansin niyang umaalis ng bahay si Hilda sa tuwing magluluto si Aling Huling ng ulam na kargado sa bawang. Halata sa mukha ng dalaga na naiirita. Mga ulam lang din na hindi masyadong malasa ang kinakain noon at madalas nga hindi kumakain. Sinasabi lang na busog o di kaya kumain na sa labas. Kahit napapansin niya na iyon, ay wala siyang pinagkwentuhan ng kanyang mga hinala dahil baka makarating kay Hilda at siya pa ang maisipan nitong ilaman tiyan. Basta ang ginagawa niya lang ay huwag sasalubong sa daan nito, parang wala na lang pakialamanan at wala ng gulo. Pinayuhan na rin ni Jenny si Teresa na mas maiging bumalik na ito ng Maynila sa lalong madaling panahon bago pa may mangyaring masama at mapahamak ang kanyang ipinagbubuntis. Kinabukasan, nagising na naman si Teresa dahil sa ingay sa ibaba na halatang may pinapagalitan. Kaya bumangon na siya at bumaba para magbawas na rin ang tubig sa katawan. Naabutan niyang binubungangaan ni Aling Trining si Hilda. Dahil sa putikang sahig at halatang galing iyon sa dalaga dahil maputik din ang mga paa nito. Ayon pa sa kanilang tagapaglinis na si Aling Trining, araw-araw siyang naglilinis ng bahay mula ibaba hanggang taas para malinis ang paligid at hindi sila magmukhang bahay sa squatter. Tapos si Hilda lang ang magdudumi na parang kalabaw na galing sa pag-aararo sa palayan at bigla na lang papasok ng bahay. Nakita ni Teresa na tahimik lang na nakayuko si Hilda. Hindi ito sumasagot o nangangatwiran, basta nakayuko lang. Matapos mapagod ang matanda sa pagtatalak ay tumahimik na iyon. Kumilos na rin si Hilda at nagpatuloy na sa pag-akyat sa ikalawang palapag. Noong makalabas ng banyo si Teresa, ay sinabi niyang, "Aling Trining, tama na po. Baka mahirapan na naman kayo sa paghinga niyan kakasermon. Baka naman galing lang po yung sa gimikan at nawala sa isip na madumi ang paa niya, kaya nagtuloy-tuloy lang sa pagpasok."
Ay, Iha! Nakikita mo naman siguro, hindi ako nagkulang sa paggawa ng trabaho ko rito. Ang sa akin lang naman ay kaunting malasakit at huwag nyo nang dagdagan ang hirap ko sa paglilinis. Opo, sige po, pasensya na. Hinging pasensya pa ni Teresa kahit pa wala naman talaga siyang kinalaman doon. Baka kasi gusto lang makarinig ng matanda na may humingi ng pasensya sa kanya, kaya tuloy-tuloy pa rin sa pagbubunganga. Napailing-iling na lang si Teresa noong makaakyat ng kanyang silid. Inisip niya na mukhang walang ideya si Aling Trining tungkol sa pagkatao ni Hilda. Dapat hindi niya na sinermonan, baka magtanim ng sama ng loob at bigla siyang biktimahin. Kinabukasan, nagising na naman si Teresa dahil sa ingay sa ibaba. Pero ibang ingay na iyon, hindi pag-aaway o ingay ng pagsisermon, kundi ingay na nagmula sa iyakan ng maraming tao. Kaya bigla siyang kinabahan at dali-daling bumaba. Naabutan niyang naroon sa ibaba sina Aling Violi at Aling Huling na nag-iiyakan. Maging ang mga ka-boardmates niya na hindi pa pumasok sa eskwela ay naroon rin at kasama sa mga nag-iiyakan. Noong tapikin niya si Cathy at tanungin kung anong nangyari, ang sabi nito na natagpuan raw na walang buhay ang katawan ni Aling Trining, hindi kalayuan sa boarding house. Wakwak ang tiyan nito na tila isang mabangis na hayop ang may gawa. Samantalang kasama pa iyon ni Aling Huling kagabi na maghapunan at naghugas pa nga iyon ng plato bago umalis. Mas malayo rin kasi kaunti ang bahay noon kaysa kay Aling Huling, na ilang bahay lang ang pagitan sa boarding house. Dahil sa narinig ay agad naisip ni Teresa na mukhang aswang ang may gawa noon kay Aling Trining at si Hilda ang aswang na iyon. Ito lang din naman ang nakaaway ng matanda noong nakaraang araw. Nasabi ni Teresa sa sarili na hindi na siya pwedeng magtagal pa sa boarding house na iyon. Delikado na siya. Kaya pagkaakyat ng silid ay agad niyang tinawagan ang kanyang mga magulang at ipinagtapat ang kanyang sitwasyon na siya ay buntis. Nagalit ang mga magulang niya pero wala na silang magagawa pa. Mahal na mahal nila si Teresa at kilala rin naman nila na mabait ang kasintahan nitong si Ruel. Kaya tinanggap na lang din nila iyon. Ikinuwento na rin ni Teresa ang tungkol sa boardmate niya na pinaghihinalaan niyang aswang. Kaya sinabi niya sa mga magulang na kung maaari ay sunduin na siya sa kinabukasan. Hindi niya na rin naman magiging problema ang kanyang hika dahil sa bahay na lang naman siya mananatili. Naka-sliding glass window naman ang kanilang bahay at naka-centralize ang aircon, kaya hindi niya problema kung mainit ang klima sa labas o kahit pa magpabago-bago ang klima, maging ang polusyon ay hindi na rin gaano makakapasok sa kanilang bahay. Pumayag naman ang kanyang mga magulang na magsundo dahil Sabado naman kinabukasan at wala itong pasok sa kanilang trabaho. Sinabi ng nanay ni Teresa na simulan na ang pagliligpit para kinabukasan ay makaalis na kaagad pagkarating nila. Kinahapunan ay nagpaalam na siya sa kanyang landlady at sa mga kasama sa boarding house na uuwi na siya ng Maynila dahil buntis siya at hihinto na sa pag-aaral. Nalungkot ang mga ito, lalo na si Jenny na mas naging malapit sa kanya. Pero nauunawaan nila na mas kailangan niya ang mga magulang sa panahon ng kanyang pagbubuntis. Kinagabihan at huling gabi na iyon ng pananatili ni Teresa sa boarding house. Pasado 11:00 na noon nang magsimula siyang mag-impake. Nag-usap pa kasi sila sa cellphone ng nobyo niyang si Ruel dahil ibinalita niya na susunduin na siya ng kanyang mga magulang. Sinabi rin ng binata na sasama rin siya sa pagsundo. Napahaba pa ang kanilang pag-uusap kaya inabot siya ng 11:00 bago nakapagsimulang mag-impake. Habang nag-iimpake ay biglang may malakas na kalabog sa kanyang pintuan. Noong una ay inisip niyang baka sa ibang kwarto. Pero noong makita niyang umuuga ang mismong pintuan ng kanyang silid,
ay napagtanto niyang pinto niya nga ang kinakalampag ng kung sino mang nasa labas. Umasa siyang maririnig siya ng mga ka-boardmates, kaya sumigaw siya ng tulong. Pero bigla niyang naalala na wala nga pala ang 4 sa mga ka-boardmates niya o iyong 2 room na tig-2 ang laman dahil magkakaklase ang 4 na iyon at nasa field trip. Kaya ang inaasahan niya na lang ay si Jenny. Kaso lang, hindi rin siya sigurado kung nakauwi na ito. Dahil noong maghapunan ay wala pa iyon, baka pinag-overtime sa trabaho kaya hindi rin nakauwi ng maaga. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ni Teresa at iniisip na mukhang walang makakatulong sa kanya sa mga oras na iyon. Si Aling Violi pa naman kapag natulog ay sobrang lalim. Kahit may pagkakaingay sa labas ay hindi rin madaling magising ang matandang iyon. Nagtatayuan ang mga balahibo niya sa katawan at naiisip na maaaring si Hilda iyon at gusto na siyang aswangin. Sa pagkataranta ay hindi niya pa mahanap ang cellphone niya. Samantala katatapos lang nilang mag-usap ni Ruel ng matagal. Nakakalat kasi ang mga damit sa kama niya dahil tutupiin niya na iyon at pagkakasyahin sa maleta. Kaya maaaring naroon ang cellphone niya na tabunan ng mga damit. Sinimulan niya na ang pagdarasal na sana naman ay may sumaklolo sa kanya. O di kaya sumuko na ang aswang sa labas at umalis na lang. Pero imposible iyon. Bakit susuko? Hindi naman ganoon katibay ang pintuan. Kaunting balya pa noon ay masisira na agad. Napaatras si Teresa sa kanyang kama at nagsumiksik sa sulok habang niyayakap ang mga tuhod dahil sa sobrang takot. Nagpatuloy ang malakas pa na kalabog sa kanyang pintuan. Tila sasabog sa takot ang utak at puso niya sa bawat malakas na kalabog ng pintuan na anumang oras ay maaaring masira. Maya-maya ay nakarinig siya ng malakas na hiyaw ng isang babae na tila dumadaing sa sakit. Tapos narinig niya ang mga sigaw ni Jenny habang sinasabing, "Walang hiya kang aswang ka! Alam kong ikaw yan, Hilda! Tigilan mo ang kaibigan ko! Kung hindi, ipagkakalat ko sa buong lugar na ito na aswang ka!" Habang naririnig ni Teresa ang malakas na boses ni Jenny, ay may naririnig din siyang tila buhangin na tumatama sa dingding ng kanyang silid. Tapos may malalakas na yabag ng mga paa papalayo sa pintuan niya. Saglit na naging tahimik ang buong kapaligiran. Nagulat si Teresa noong muling may marinig na malakas na kalampag sa pintuan niya. Pero nasundan iyon ng boses ni Jenny na tumatawag sa pangalan niya. "Teresa! Teresa! Ayos ka lang dyan! Ako ito, si Jenny! Buksan mo! Wala na si Hilda, tumalo na sa bintana!" Pagkarinig niya noon ay dali-dali siyang tumayo at nagbukas ng pinto. Nakita niyang si Jenny nga iyon na may dalang malaking garapon na may asin at may kahalong kung ano na hindi agad niya nakikilala. "Ano yung dala mo?" "Asin at binato yung bawang na tinadtad ko ng pino. Isa ito sa turo sa akin ng lola ko. Buntot ng pagi sana. Kaso saan naman ako maghanap ng buntot pagi dito sa Baguio?" Agad niyang niyakap si Jenny habang siya ay umiiyak at todo pasasalamat dahil dumating ito. Ang sabi ni Jenny, nag-overtime nga raw talaga siya. Noong papauwi na siya, ay bibili dapat siya ng ulam dahil baka naubusan na siya. Kaso naalala niya, wala nga pala ang 4, kaya siguradong marami ang tirang ulam. Kaya nagtuloy-tuloy na lang siya sa pag-uwi. Nakapasok na raw siya noon ng silid at nagbibihis noong makarinig siya ng malalakas na pagkalabog sa pintuan ng kwarto ni Teresa. Hindi muna raw siya lumabas agad, nakiramdam muna at dahan-dahang nagbukas ng pinto upang silipin kung ano ang nangyayari. Pagkasilip niya raw ay may nakita siyang isang mabalahibong nilalang, pero sigurado siyang si Hilda iyon dahil nakikilala niya ang suot na damit. Kahit pa naging mabalahibo at magulo ang buhok.
Noong una ay ayaw niya na sanang lumabas pa dahil maging siya ay natatakot rin. Kaso noong mapansin niyang hindi talaga iyon tumitigil sa pagpalo sa pintuan, ay nag-alala na raw siya na baka masira iyon at makapasok sa loob. Alam niya pa naman na buntis si Teresa. Hindi niya raw mapapatawad ang kanyang sarili kung may mangyayaring masama kay Teresa o sa ipinagbubuntis nito. Kaya kahit natatakot ay pinaglabanan niya ang takot na iyon. Kinuha niya ang nakahanda niyang asin at bawang na nasa garapon. Para daw talaga iyon kay Hilda kasi matagal na nga siyang may hinala na aswang iyon. Pagkalabas niya raw ng silid ay wala ng kumprontasyon. Saboy kaagad ng isang dakot na asin tapos dukot muli sa loob ng garapon. Unang saboy niya pa lang daw ay umangil ng malakas ang aswang habang nakaharap sa kanya na tila tinatakot siya nito. Pero imbis na matakot ay sinamantala niya ang pagkakataon na umaangil ang aswang dahil napakalaki ng pagkakabuka ng bibig noon. Iyon ang pinuntirya niyang sabuyan ng isang dakot na asin. Dahil sa lumapit talaga siya, kaya halos mapuno raw ang bunganga noon ng asin. Kaya nahinto iyon sa pag-angil at nabilaukan. Maging ang mata ay napuno rin ng asin. Kaya gigewang-gewang iyon na naglakad papunta sa bintana at doon na tumalon. Kahit nga raw hindi iyon mapuruhan ng asin, ay sigurado pa ring lalayo para maghanap ng paraan na masolusyonan ang pagkakabilaok ng asin sa bunganga at mata. Kahit nga raw siguro normal na tao, kung malagyan ng isang dakot na asin ang bunganga at malagyan rin pati ang mata, ay siguradong magtatatakbo upang makahanap ng tubig na maipanghuhugas sa mata. Kahit natatakot ay tila natatawa patuloy si Teresa sa narinig na pagkikwento ni Jenny. Paano ba naman kasi may pagka-comedy ang dating ng ginawa nito? Ilang saglit pa ay nakita nilang papalapit si Aling Violi at nagtatanong kung anong nangyari. Bakit maraming asin sa sahig ang nakakalat? Narinig niya raw na tila may nag-aaway sa itaas. Baka raw nagsambunutan na sina Jenny at Hilda dahil sa pagrereklamo ni Jenny sa ingay nito. Dahil doon ay ikinuwento na nila ang totoo na isang aswang si Hilda at nakita iyon mismo ni Jenny. Pinatunayan rin iyon ni Teresa. Natakot si Aling Violi sa narinig. Naniniwala rin daw kasi siya sa aswang at sa tingin niya, aswang ang pumatay sa kaibigan niyang si Aling Trining at si Hilda iyon. Dahil alam niya rin ang naging pagtatalo ng dalawa noong nakaraang araw bago makitang wakwak ang katawan ni Aling Trining. Gagawan daw niya ng paraan para hindi makapasok sa boarding house niya ang aswang na si Hilda. Hihingi rin siya ng assistance sa barangay na pabantayan ang boarding house niya sa mga tanod kahit ilang gabi lang. Ipinatambak niya rin sa labas ng bahay ang lahat ng damit ni Hilda na inilagay lang sa sako. Sinabi ni Jenny na posibleng iyong pinagbubuntis ni Teresa ang dahilan kaya sinugod ni Hilda si Jenny. Kahit papaano ay nakahinga na ng maluwag si Teresa dahil marami na ang nakakaalam ng mga nalalaman niya tungkol kay Hilda. Magiging alerto na ang lahat kapag nakarinig ng kakaibang tunog. Nag-offer na rin si Jenny na doon siya matutulog sa kwarto ni Teresa para may kasama ito sa buong magdamag. Kahit may kasama na ay hindi pa rin sila pareho nakatulog dahil hindi sila dalawi ng antok. Nagkwentuhan na lang sila hanggang sa mag-umaga. Pasado 10:00 noong dumating ang mga magulang ni Teresa kasama ang boyfriend niyang si Ruel. Ipinakilala niya si Jenny at ikinuwento ang nangyari. Kaya lahat sila ay nagpasalamat sa kabayanihan na ginawa ni Jenny para kay Teresa. Noong handa na ang lahat ay nagpaalam na siya sa mga tao sa boarding house at umalis na panatag ang loob dahil malalayo na siya sa aswang na si Hilda. Kahit nasa Maynila na si Teresa ay patuloy pa rin silang nag-uusap ni Jenny sa text
at napag-alaman niyang hindi na talaga nagpakita pang muli sa boarding house nila si Hilda. Hindi na rin kinuha ang mga damit na iniwan sa labas. Naglagay daw ng bugkos-bugkos na mga bawang ang landlady nila sa palibot ng boarding house nito, lalo na sa mga bintana at pintuan, para masigurong walang madadaanan ang aswang na si Hilda. May ibinahagi ring kwento si Jenny tungkol sa mga aswang na narinig niya rin mula sa kanyang mga abuela. Posible raw na bagong aswang lang si Hilda, kaya't hindi pa nito makontrol ang nangyayaring pagbabago sa katawan at pagkauhaw sa sariling laman at dugo, lalo na ang pagkatakam sa amoy ng isang buntis. Kahit hindi na nagpakita pang muli roon si Hilda, ay nagpasya pa ring lumipat ng boarding house si Jenny dahil natatakot pa rin siya na baka balikan ni Hilda, lalo na at siya ang kumalaban rito. Mahirap na baka abangan siya pag-uwi galing sa trabaho. Madalas pa naman siya mag-overtime at gabi na talaga kung makauwi. Ipinagpasalamat na rin ni Teresa na maayos na nakalipat ang kaibigan na nagligtas sa buhay niya at maging sa baby niya mula sa pag-atake ng aswang. Magmula noon ay namuhay na si Teresa ng mas maingat, lalo na sa mga tao na kanyang makakasalamuha, dahil ayaw niya ring may mangyaring masama sa kanyang sanggol na nasa sinapupunan. Wakas. Lakad-takbo ang ginagawa ni Angela para maabutan ang kaibigan niyang si Erwin. Alam niyang malaki ang kanyang kasalanan sa kaibigan. Paano ba naman kasi nasira niya ang bagong cellphone nito na bigay ng nanay na galing pa sa abroad? Dahil sa kanyang kasabikan na makita ang cellphone ng kaibigan, ay pilit niya iyong inaagaw at aksidente nilang nabitawan at nahulog. Kaagad nabasag ang LCD o iyong mismong screen ng cellphone. Kaya ganun na lang ang pagtatampo sa kanya ng kaibigang si Erwin. Kita mo na, nabasag tuloy. Agaw ka kasi ng agaw, hindi ka makapaghintay. Sorry na Erwin, tinitignan ko lang naman eh. Titignan? Eh hinablot mo nga. Paano ko ipapaliwanag kay mama na nasira agad ang bigay niyang cellphone? Kapag nalaman niyang ikaw ang nakabasag nito, ay siguradong pagbabayarin ka niya. Kaya lagot ka talaga. Wika nito kay Angela na ikinalaki naman ang mga mata ng dalaga. Huwag naman Erwin. Bakit mo naman sa akin lang isinisisi yan? Dalawa naman tayo may hawak bago yung nahulog, di ba? Depensa niya pa rito. Hindi na nakinig si Erwin sa paliwanag ni Angela at agad nang umalis. Balak niya sanang sundan agad ang kaibigan, pero kailangan niya pang isarado ang mga bintana at pinto ng bahay nila dahil wala roon ang kanyang mga magulang. Siguradong mapapagalitan siya kapag naabutan iyon na hindi nakasarado. Dali-dali siyang nagsulat ng mensahe sa isang papel at sinabing pupunta lang sa bahay ng kanyang kaibigan para hindi siya hanapin ng mga magulang kapag naunang makauwi ang mga ito bago siya makabalik ng bahay. Si Angela ay 18 taong gulang na dalaga. Dahil sa probinsya ang kanyang kinalakihan, ay hindi rin siya mahilig makipagbarkada sa mga kasing edad niya. Kaya naman ay parang isip bata pa rin kung mag-isip at umasal. Ang tanging kaidaran niya lang na madalas niyang makausap at makasama ay ang kababata niyang si Erwin. Tahimik lang din na binata si Erwin. Kagaya ni Angela ay wala rin itong kaibigan maliban sa dalaga. Kaya madalas silang magkasama at hindi rin maiwasan ang madalas nilang pagtatalo at pagtatampuhan. Gaya na lang ng pagkakataong iyon na may nagawa sa kanyang kasalanan ang kababata. Kaya agad siyang nag-walk out at nagmamadaling umuwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad ay abot-abot ang dasal ni Angela at umaasa na hindi siya ipagkakanulo ng kanyang kaibigan. Ayaw niyang maging dahilan ng pag-aaway ng mag-ina.
At kapag siya ang itinurong sa lari ni Erwin, ay siguradong papagalitan siya ng nanay nito na si Aling Melissa. Medyo may katarayan pa naman ang ginang at kakaiba kong magalit dahil talagang namamahiya kahit pasabihing ninang niya rin iyon. Nagsimulang maging ganun ang ugali ng ginang noong iwanan ito ng asawa. Kaya para makalimot sa kabiguan at makahanap ng hanap buhay na maipantutustos sa anak, kaya napilitan itong magpunta ng abroad para magtrabaho. Nang babae ang asawa ng ginang at iniwan sila para sumama sa babaeng kinahumalingan. Sana naman maabutan ko pa si Erwin. Patay talaga ako kay Ninang kapag nalamang ako ang dahilan ng pagkasira ng cellphone ni Erwin. Wika pa ni Angela sa isipan habang mabilis na humahakbang para maabutan ang kaibigan niya. Dahil sa pag-aalala ay wala na siyang naging pakialam kung papadilim na ang paligid ng daang kanyang tinatahak. Lakad-takbo na ang ginagawa niya para lang maabutan ang kaibigan. Pero mukhang masama talaga ang loob noon sa kanya kaya napakabilis nitong maglakad at malamang ay nagdadabog iyon habang naglalakad. Kahit madilim na ang daan ay talagang binaliwala niya para lang makarating kaagad sa bahay ni na Erwin. Bago iyon ay dadaanan niya muna ang isang mababaw na batis para makatawid. Nasa bukid kasi ang bahay nila kaya walang makikitang poste ng ilaw sa gilid ng daan. Erwin! Tawag niya pa kahit alam niyang wala namang makakarinig sa kanya. Malamang nakauwi na iyon kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Natatandaan niya, dumaan siya sa isang malaking puno ng bayabas saka lumiko dahil papunta na iyon sa bahay ni na Erwin. Ngunit nagulat na lang siya na makita sa ikalawang pagkakataon na muli siyang bumalik sa puno ng bayabas na kanyang dinaanan. Kaya kaagad na napakunot ang kanyang noo. Nanggaling na ako dito Paano nangyari yon? Kinabahan na si Angela pero hindi niya lang ito pinahalata. Bata pa lamang siya, pinagsabihan na siya ng kanyang mga magulang na huwag basta-bastang magpapanik kung sakali mang mangyari sa kanya ang ganito. Dito kasi sa lugar nila ay hindi imposibleng maligaw. Maliban sa mapuno ang lugar at mataas ang mga talahib, may mga napapabalita rin na may gumagala raw na tikbalang na mahilig gawing katuwaan ang manlinlang ng mga tao. Sa katunayan niyan, magmula noong magkaisip si Angela, ay marami na siyang narinig na balita na may naliligaw at nawawala sa bahaging iyon ng lugar nila. Pero sa kabutihang palad, karamihan naman ay nakauwi pa ng buhay. Pero iyon nga lang, medyo nangayayat na. Dahil 3 hanggang 5 araw na nagpapaikot-ikot sa kagubatan at hindi matuntun ang daan papabalik. Ang iba nga ay inabot pa ng buwan bago nakita. Pero may isa sa mga naligaw ang hindi na talaga nakabalik. Wala silang ideya kung binihag na ba ng mga engkanto o maaaring na disgrasya sa kagubatan. Kaya naman masyado siyang nag-aalala na baka siya naman ang pinagtitripan ng tikbalang sa mga oras na iyon kaya siya naliligaw. Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Huwag niyo naman ako iligaw! Paanas niyang wika hanggang sa tuluyan na siyang makapaglakad muli para makarating sa bahay ng kanyang kaibigan. Gayon na lang ang kanyang panggigigil nang mapagtantong pagsapit ng ilang sandali ay bumalik na naman siya sa daanang iyon kung saan naroon ang puno ng bayabas. Ibig sabihin ay naliligaw na nga talaga siya. Namumutlang inilibot ni Angela ang tingin sa paligid. Ayaw man niyang mag-isip ng kahit ano. Alam niyang nagsisimula na siyang mataranta. Hindi na niya magawang makapag-isip ng tama at higit sa lahat ay nagagawa na niyang makaramdam ng takot. Kung bakit kasi ngayon pa siya naligaw
Gayong ang tagal-tagal na niyang dumadaan sa lugar na iyon. Bakit naman kasi ngayon pa ako naligaw? Ano bang nangyayari? At basta ko na lang naranasan ito. Wala naman akong ginawang hindi maganda. Para paglaruan ako ng masasamang elemento kung sila man ang may kagagawa ng pagkaligaw ko. Aniya sa kanyang isipan at muli nang nilakad ang madilim na daan ng iyon. Hindi siya pwedeng daigin ng takot, lalo na at alam niyang may magagawa pa naman siya para makarating sa kanilang bahay. Makailang beses pa siyang naghanap ng paraan para makaalis. Ngunit wala talaga siyang napala. Matapos niyang mapagod sa paglalakad ng mabilis, ay doon pa rin ang bagsak niya sa puno ng bayabas. Padabog siyang napaupo sa lupa at umiiyak. Naghalo-halo na ang kanyang mga emosyon. Nag-aalala siya na isumbong ng kaibigan sa nanay nito at wala siya roon para depensahan ang sarili. Natatakot rin siya na baka nakauwi na ang kanyang mga magulang at hinahanap na siya ng mga ito. Pati na ang pag-aalala niya kung papaano siya makakauwi. Sa kabilang banda naman ay nakauwi na mula sa pinuntahan ang mga magulang ni Angela na sina Aling Angie at Mang Nestor. Dala ng pagod ay naupo lang si Aling Angie sa may sala at napansin niya ang sulat na iniwan ng anak. Ang sabi nito ay sumaglit lang ang kanilang anak sa bahay ng kaibigan nitong si Erwin, kaya huwag na siyang hintayin. Napangiti na lamang ang ginang at nilapag ang dalang kakanin sa misita para sa kanyang anak. Dahil sa pagod, hindi na niya namalayan na nakaidlip na pala siya. Noong muli siyang magising, pasado 2:00 na ng madaling araw. Bumangon siya at nag-inat-inat. Tila walang nagbago sa kanyang paligid at ang kakanin na nakasanayan na niyang kinukuha ni Angela kapag nasa bahay na ito ay wala na doon. Kaya napakunot siya ng noo. "Angela? Anak!" Tawag niya pa nang may mapansin siyang tao sa kusina. Ang kanyang asawang si Mang Nestor ang kanyang nakita roon na nagtitimpla ng 2 tasa ng kape. "Mabuti at nagising ka na. Hindi na kita inistorbo. Alam kong napagod ka sa lakad natin. Kaya lang kasi, nag-aalala na ako kay Angela." "Ha? Bakit? Wala pa ba si Angela?" Gulat na bulalas pa ng ginang. Kumabog agad ang dibdib ni Aling Angie nang marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Alam niyang sa mga oras na iyon, kailangan na niyang mabahala. Hindi kasi ugali ni Angela ang magpagabi o hindi umuwi ng bahay nila. Kahit pag gumagala ang anak nilang iyon, ay responsable naman ito at hindi sila kailanman pinag-aalala. Ngayon lang nangyari ang ganito. Saan na kaya nagpunta ang batang iyon? Naitanong niya sa kanyang sarili, ngunit narinig naman ito ni Nestor. "Susubukan ko pumunta sa bahay ni Erwin at baka doon pinatulog ng ninang niya. Alam mo naman iyo si Melissa, kapag gabi na ay ayaw nang paalisin ang inaanak niya para hindi mapahamak sa daan." "Oo nga, sana nakina Erwin lang talaga si Angela. Kapag wala siya doon, hindi ko na alam kung saan natin siya hanapin." Nag-aalalang wika pa ni Aling Angie. Inalok muna ni Mang Nestor ng kape ang kanyang misis, saka sila masinsinang nag-usap. Ang plano ni Mang Nestor, napupuntahan niya si Angela sa kanilang kumari kapag bandang 5:00 na, para naman hindi sila makaistorbo sa pamamahinga ng mga ito. Noong sumapit ang 5:00 ng madaling araw, ay nagsimula ng maglakad si Mang Nestor patungo sa bahay ng kanyang kumari upang alamin kung naroon nga ang anak na si Angela. Si Aling Angie naman ay iniwan niya muna sa bahay, kaya naroon lang ang ginang palakad-lakad sa salas. Hindi mapakali at kinakabahan. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa kanyang anak. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay narinig niyang may naglalakad na papalapit sa kanilang bahay. Kaya naman, kaagad niyang sinalubong ang asawa
para malaman kung kasama na ba nito ang kanyang anak. Subalit hindi niya alam kung ano ang mararamdaman dahil nakita niyang hindi ang anak niyang si Angela ang nakasunod sa asawang si Nestor, kundi ang kababataan nito na si Erwin. "Anong nangyari? Nasaan si Angela?" Tanong niya pa at napatitig kay Erwin na hindi naman magawang makatitig sa kanya ng diretsyo. Napayuko lang ito na tila hindi rin mapakali. "Pasensya na po, auntie. Pero wala po kasi sa bahay namin si Angela. Hindi naman siya nagpunta roon. Ako nga po ang nagpunta rito sa inyo kahapon upang ipakita sa kanya ang bago kong cellphone. Tapos iniwan ko na siya noong papadilim na. Kaya hindi ko alam kung saan siya nagpunta." "Eh bakit ka naman umalis iho ng maaga? Nag-away ba kayo?" Tanong pa ng ginang. Medyo po. Kasi hinablot niya ang dala kong cellphone kahit hindi pa ako tapos na ayusin ang tinitignan ko. Kaya ayun, nahulog at nabasag. Kaya umuwi na lang ako agad dahil hindi ko pa alam kung paano ko ipapaliwanag kay mama kung bakit iyon nabasag. Bagong bili niya lang iyon para sa akin. Akala ko nga po susunod si Angela sa akin sa bahay kasi narinig kong sumigaw siya noong papalis na ako at nagsusorry. Sinasabi niyang hintayin ko raw siya. Kaso, naiiyak na ako noon dahil sa pagkasira ng cellphone ko. Kaya nagtuloy-tuloy na lang ako sa paglalakad. Papadilim na rin kasi. Hindi na rin ako umalis ng bahay pagkarating ko roon. Natutop ni Aling Angie ang kanyang bibig. Bigla siyang kinabahan dahil kamakailan lang noong may mapapalitang may nawalang lalaki sa kakahuyan. Hanggang sa pagkakataong iyon ay hindi pa rin natatagpuan. Ayaw man niyang isipin pero hindi malayong mangyari din sa kanyang anak ang kung anumang nangyari doon sa nawawalang lalaki. Marami na sa kanilang lugar ang mga nawawala at talagang masasabing kagagawan ng mga hindi normal na nilalang, lalo at mga taga roon lang iyon at kabisado ang lugar. Ang iba ay mga ngaso, ang iba naman ay mga mag-uuling. Kaya paanong maliligaw, doon na nga lumaki at tumanda ang mga nawawalang iyon. Dahil sa labis na pag-aalala, ay nagpasya na ang mag-asawa na hanapin ang kanilang anak. Nagsisimula na rin namang magliwanag ang paligid dahil 6:00 na noon pasado ng umaga. Maging si Erwin ay sumama na rin sa paghahanap sa kanyang kababata. Nag-report na rin sila sa barangay para matulungan sila sa paghahanap. Maging ang ilan sa mga kapitbahay ay tumulong na rin. Maghapong nag-ikot sa kakahuyan ang mga taong naghahanap kay Angela. Ang mga tanod naman ay nagtuloy pa sa kalapit na gubat sa pagbabakasakaling naligaw lang roon si Angela. Pero sumapit na lang ang gabi ay wala silang nakitang bakas ni Angela sa kahit saang bahagi ng lugar. Samantala, sa kabilang banda ay isang binata ang kasalukuyang pinagmamasdan ang mga kumpul ng taong may dalang flashlight at sulo. At may isinisigaw na pangalan ng babae. Panay ang pagtapat ng mga ito ng kanilang dalang pangilaw sa madidilim na bahagi, pati na sa masusukal na kumpul ng talahib na mukhang may hinahanap. Napakunot noo ang lalaki at kinalabit ang kanyang lolo na nooy abala sa paghahanap ng mga halamang gamot. "Lo, sino na naman kayang hinaharap ng mga taong yan?" Sumagot naman ang lolo niya. "Mukhang may nawawala na naman, apo. Parang halos kada 2 buwan na lang ay may nababalitaan akong nawawalang tao sa kagubatang ito. Bakit? Gusto mo ba silang tulungan? Dito mo na masusubok ang kakayahan mo bilang isang antingero. Hindi yung puro hiyas at mga halamang gamot na lang ang hinahanap mo palagi. Kailangan mo lang gamitin ang pinakahuling mutya na nakuha mo para labanan ang elementong gumagawa ng ganito sa mga dumaraang mga tao." "Iyong mutya po ba ng saging, Lo?" "Oo, apo." Ngumiti ang binata. "Pero Lo, paano mo nasabing elemento ang dahilan ng mga pagkawala? Baka naman
nadidisgrasya lang at kinain ng mga ligaw na hayop. O di kaya nabaon sa kumunoy. Ay, apo, dapat kahit papaano ay may nakikitang bangkay, di ba? O parte ng katawan kung kinain talaga sila ng ligaw ng mga hayop. Tsaka sigurado akong may mga tikbalang na pagala-gala sa kagubatang ito. Kasi naririnig ko silang dumadaan kapag madaling araw. Saglit na nag-isip ang binatang si Christopher habang iniisip ang sinasabi ng kanyang lolo. Naisip niyang gawin ang sinasabing iyon para masubukan niya ang kakayahan ng pinakahuling mutya na natagpuan niya at makatulong din siya sa mga taong kanina pa may hinahanap na sa pagkakarinig niya ay Angela ang pangalan noong nawawala. Hindi taga roon sina Tupper at Lolo Abel, pero dahil sa manggagamot ang kanyang lolo, kaya kahit malayong lugar ay pupuntahan nila kung naroon ang halamang gamot na kailangan nilang makuha. Sa karatig bayan lang din naman sila nakatira at isang albularyo ang kanyang lolo. At napakarami nitong pasyente araw-araw, kaya wala silang panahon na mangalap ng halamang gamot sa umaga. Kaya sa gabi nila iyon ginagawa pagkatapos ng hapunan. Marami sa mga nagagamot ng kanyang lolo ay mga pinaglaruan o pinarusahan ng mga elemento sa kagubatan. O kahit nga hindi talaga sa gubat nakatira, pero may malapit na puno ang tahanan, ay nagiging biktima pa rin. Sa mga panahong iyon kasi, ay tinuturuan siya ng kanyang lolo Abel na maging isang manggagamot rin. Pero sa pagiging antingero talaga ang kanyang gusto. Dahil gusto niyang maging parang superhero na maraming kapangyarihan at nakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Sige po, Lo. Tutulong ako sa paghahanap doon sa mga tao. Paano po kayo, Lo? Ay naman, apo. Parang hindi mo kilala kung anong klaseng tao ang lolo mo. Meron kaya ako nito para makauwi. Wika pa ng kanyang lolo sabay turo sa bulsa. Anong meron dyan, Lo? Hiyas na kaya magbukas ng portal? Papauwi sa atin? Hindi. Ano palang meron dyan sa bulsa mo? Sumagot naman na nakangiti ang kanyang lolo. Di ano pa ba? Kundi ito, perang pamasahe. Magta-tricycle ako papauwi kapag nakatapos na ako rito. May paradahan naman ng tricycle sa ibaba lang ng pamayanan dyan. Hanggang alas 12 raw ng hating gabi ay may mga nakapila pa riyan na mga namamasada. Di makakasakay pa ako. Napakamot na lang ng ulo niya si Topher sa sinabi ng kanyang lolo. Akala niya naman kasi ay may hiyas ito para makapasok sa mga portal na dinadaanan ng mga elemental. Sige po, Lo. Pupunta na ako roon. Wika pa ni Topher at iniwan na ang kanyang lolo. Imbis na sumabay sa mga taong naghahanap doon sa nawawalang dalaga, ay naisip niya na mag-isa na lang siyang maghahanap para magamit niya ang kanyang kaalaman nang walang ibang makakakita. Noong nakalayo na siya at tahimik na ang kapaligiran, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate. Pinakiramdaman niya ang paligid. May naririnig siyang tunog ng mahinang paghingal ng kabayo at mga bagsak ng paa. Idinilat ni Christopher ang kanyang mga mata. Napansin niyang naroon siya sa malapit sa isang lagusan ng mga elemental. Maaaring doon dumadaan ang mga engkanto at mga tikbalang kapag may nabibihag silang tao at itatawid papunta sa kanilang mundo. Hinubad niya ang kanyang kwintas at itinaas sa direksyon kung saan nararamdaman niyang kakaiba ang lamig. Nagliwanag iyon at kumikislap-kislap na parang may itinuturong direksyon sa kanya. Kaya dahan-dahan siyang humakbang papunta sa kasukalan. Pero hindi naman siya nakaramdam ng takot. Sa pagkakaalam niya ay hindi naman nananakit ang mga tikbalang ng mga inosente. Pero mahilig itong paglaruan ang mga tao. Kaya kahit hindi sinasaktan ay nauuwi pa rin sa kamatayan ng isang tao. Lalo kung aabot na ng isang buwan na patuloy pa rin sa pagpapaikot-ikot at walang anumang kinakain o iniinom. Naisip niya rin
na kung sakaling hindi magustuhan ng tikbalang ang pakikialam niya sa paglalaro nito sa mga tao, ay handa naman siyang labanan ito gamit ang kanyang mga napag-aralan sa lihim na karunungan at tinataglay na mutya. Sa kanyang paglalakad, may natanaw siyang isang babae. Nakasalampak ang upo sa lupa at nakatungo. Ito na marahil si Angela. Naglakad siya papalapit sa babaeng iyon at tinapik ang balikat nito. Angela? Miss, ikaw ba si Angela? Nagulantang na tumingala kaagad ang babaeng si Angela at nakita ang maamong mukha ni Christopher. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ng dalaga. Nang sa tingin niya ay maililigtas na siya ng lalaking tumawag sa kanyang pangalan. Oo, ako si Angela. Sino ka? Paano mo ako nahanap? Wala nang panahon para magpaliwanag. Kailangan na muna natin makaalis sa lugar na ito para hindi tayo mailigaw uli ng tikbalang. Dali-daling tumayo ang dalaga. Inalalaya naman ito ng binatang si Christopher dahil halata rito ang panghihina. Malamang walang kinain o nainom na tubig ang dalaga sa buong magdamag at buong maghapon. Noong hahakbang na sana sila papaalis, ay bigla silang natigilan noong makita ang isang matangkad na nilalang sa kanilang unahan. Maskulado iyon at maitim ang katawan. May wangis na kagaya ng sa kabayo ang pang-itaas na bahagi ng katawan noon. Nanginig si Angela sa takot at napakapit sa braso ng binata. Nagsalita naman ang binata. Dito ka sa likuran ko, Angela. Huwag kang kumapit sa akin. Agad namang lumipat ang dalaga. Hoy, tikbalang, paraanin mo kami. Wala kang karapatan na manguha ng mga tao. Lalo na kung wala namang ginawang masama sa iyo o sa kalikasan. Sumagot naman ang tikbalang. Hindi pwede ang gusto mo, baguhang antingero. Teritoryo ko ang kagubatang ito. Kaya walang ibang may karapatang magsabi kung ano ang pwede at hindi ko pwedeng gawin. Basta kapag gusto ko, iyon ang masusunod. Hindi ko kailangan ng dahilan para manguha ng mga tao. Dahil para sa akin, ay mga laruan lamang sila. Kaya kung ayaw mong matikman ang bangis ng parusa ko, ay umalis ka na at iwanan ang dalagang iyan. Sumagot naman ang binata. Alam mo, tikbalang, hindi porket dito ka nakatira sa gubat na ito, ay teritoryo mo na ito. Dahil mundo ito ng mga mortal na tao. Doon ka mga angkin ng teritoryo sa mundo nyo, hindi dito. Nakangiti naman na sumagot ang tikbalang. Ayaw mo talagang umalis rito ha? E di sige, ikaw muna ang paglalaruan ko, pero sa masakit na paraan. Wika pa ng tikbalang na iyon habang iniuunat ang mga braso na tila naghahanda sa isang laban. Kuya, anong gagawin natin? Wika pa ni Angela na naiiyak. Angela, makinig ka. Kahit anong mangyari ay huwag kang tatakbo ha. Dito ka lang sa may puno. Umupo ka lang dyan para hindi ka matamaan. Magiging madugo ang labanan na ito. Kahit natatakot ay bumitaw na si Angela sa likuran ng binata at naupo sa pagitan ng malalaking ugat ng isang puno. Hindi pa nga nakakaporma si Christopher ay umatake na kaagad ang tikbalang gamit ang kamao. Na mukhang balak makipagmano-mano ng laban. Mabilis namang nakayuko si Christopher, sabay saksak ng kanyang punyal sa katawan noong tikbalang at tumakbo sa kabilang bahagi. Napaigig ang tikbalang habang hinahawakan ang tagiliran na natusok ng punyal. Muli iyong sumugod, pero mabilis kumilos ang binata. Pinagana niya na kasi ang bilis at liksi na kakayahan mula sa mutya ng saging. Noong mapalihis niya ang suntok ng tikbalang, ay isang malakas na bomba ng suntok ang iginawad niya sa panganoon at napasubsob iyon sa lupa. Humalinghing iyon na halatang galit na galit. Pagkatayo ng tikbalang ay laking gulat noon nang humiwa sa mukha niya ang isang latigo. Nailabas na pala ni Christopher ang kanyang dalang buntot pagi na palagi niyang daladala sa loob ng sling bag. Ipinagpatuloy pa ni Christopher ang paglatigo.
Tinamaan ang tikbalang sa mukha, sa leeg, braso, hita at binti. Hindi lang simpleng sakit ang nararamdaman ng tikbalang tuwing tatamaan ng buntot pagi, dahil para iyong may kasamang kuryente para sa kanya at malaki ang naibabawas sa kanyang lakas, kaya hindi iyon makaganti ng atake at hindi na rin makatayo. Hanggang sa nilapitan iyon ni Christopher at ipinulupot ang latigo sa leeg ng tikbalang. Nagkikisay na ang tikbalang at tila mauubusan na ng hininga. Bago pa iyon tuluyang malagutan ng buhay, ay itinigil ni Christopher ang kanyang ginagawa. Nakadapa na ang tikbalang habang inuubo-ubo at sinasabing, "Suko na ako! Susuko na ako, binatang antigero! Sige na, pwede na kayo makalis ng dalagang iyan!" Sumagot naman si Christopher, "Makinig ka, tikbalang. Dahil sa hindi naman ako masamang tao, kaya ireregalo ko sa iyo ang iyong buhay. Hindi kita papaslangin, pero dadalhin ko ito." Noong mapatingala ang tikbalang ay nakita niyang hawak na ni Christopher ang kanyang ginintuang buhok. "Mula sa gabing ito, tikbalang, ay hindi ka na mambibiktima ng kahit sinong tao dito sa kagubatan o sa ibang pamayanan. Sa halip, ikaw ay magiging protektor ng mga inosente. Bantayan mo ang mga tao na hindi sila mabiktima ng ibang elemento dito sa kagubatan. At kapag tinawag kita, ay gusto ko pumunta ka kaagad kung nasaan man ako. Dahil kung hindi, sa apoy ang bagsak nitong iyong gininto ang buhok. Maliwanag ba?" "Oo, antingero. Oo, maliwanag." "Christopher ang pangalan ko, kaya Christopher ang itawag mo sa akin. O di kaya, Tupper na lang kung gusto mong mas madali." Nilapitan ni Christopher ang tikbalang. Bigla naman iyong natakot at napatakip ng mukha. Akala ay sasaktan siyang muli ng binata. Pero hindi. Idinikit lang ni Christopher ang kanyang kwintas sa sugat noon sa tagiliran at unti-unting naghilom ang sugat mula sa pagsaksak ng punyal. Maging ang mga naging hiwa ng buntot pagi sa mukha ng tikbalang ay pinagaling niya na rin. "Sige na, tumayo ka na. Makakaalis ka na at magpahinga." Lumuhod sa harapan ni Christopher ang tikbalang. "Maraming salamat sa iyo, Tupper. At hindi mo ako kinitlan ng buhay. Napakabuti mong tao. Hindi ko ito makakalimutan. Utang ko sa iyo ngayon ang buhay ko. At hindi ka magsisisi na binigyan mo ako ng ikalawang pagkakataon." Tumango lang ang binata, tapos tumayo na ang tikbalang sabay takbo papalayo. Nilingon ng binata si Angela na naroon lang nakasilip pa rin sa may puno. Nilapitan niya iyon at sinabing, "Angela, tara na. Ligtas ka na." Sabi naman ng dalaga, "Anong ginawa mo sa tikbalang? Bakit hindi mo pinatay? Hinayaan mo pang makatakas." "Huwag kang mag-alala. Hindi na iyon mambibiktima ng tao. Tsaka, pwede ba akong humingi sa iyo ng pabor?" "Oo, ano yun?" Tanong pa ng dalaga. "Pwede bang sabihin mo na lang na naligaw ka sa kagubatan kaya ka nawala? Huwag ka nang magbabanggit ng kahit anong detalye tungkol sa tikbalang. Sabihin mo lang na naligaw ka at nakita kita. Apo ako ng isang albularyo at kaya ako nasa gubat dahil nangangalap ako ng halamang gamot. Okay lang ba?" Oo, okay lang. Utang ko sa iyo ang buhay ko, kaya walang dahilan para hindi ko pagbigyan ang simpleng hiling mo sa akin." Wika pa ng dalaga at naglakad na sila papaalis sa gubat na iyon. Inihatid ni Christopher ang dalagang si Angela sa mismong bahay nito. Nagpakilala naman siya na apo ng albularyo sa kabilang bayan at kilala din iyon nila Aling Angie at Mang Nestor dahil karamihan sa kanilang mga kapitbahay ay doon nagpupunta sa albularyong si Lolo Abel kapag nagkakasakit sila at hindi na kayang gamutin ng mga doktor sa pampublikong ospital na meron ang lugar. Labis-labis na pasasalamat naman ang ginawa ng mag-asawa sa binata dahil akala nila ay nawala na sa kanila ang kanilang nag-iisang anak. Nagbiro pa nga si Mang Nestor sa binata na dumalaw naman sa kanila minsan
para masigurong nasa ligtas pa rin na sitwasyon ang anak niyang dalaga. Wala yung problema sa kanila at wala rin namang kasintahan ang kanilang anak. Napangiti lang si Christopher habang kakamot-kamot ng ulo niya dahil nahihiya. Agad na rin siya nagpaalam na uuwi na dahil baka maubusan na rin siya ng namamasadang tricycle. Pasado na rin kasi alas 11 noon. Pero imbis na hayaang umalis mag-isa, ay inihatid ni Mang Nestor si Christopher papauwi sa bahay ng lolo nito. Pagkarating naman sa bahay ay ikinuwento ng binata sa kanyang lolo ang mga nangyari. Dahil hindi niya lang nailigtas ang dalaga, nagkaroon pa siya ng gabay na isang tikbalang. Nasubok rin ang tapang nito at pagiging busilak ng kalooban dahil hindi niya pinatay ang tikbalang. Noong mga sumunod na gabi ay nagtutungo na ang tikbalang sa bahay nila Lolo Abel at Christopher para lang tumambay at makipagkwentuhan sa maglulong albularyo. Wakas.